Ito good news. Sabi nga, success is achieved twice. Ano ho? Unang-una, saan po natin nakukuha? Unang-una sa isip natin. Kung ikaw yung tao ngayon na nasanggi ko yung utak, na kaya mo pala maging successful at naipasok ko ngayon sa isip mo na kaya mo maging successful, okay? Kaya mo pala magkaroon ng residual income, believe me, yung second in the real world na. Maniwala ka, kung pumasok dito, mangyayari sa iyan. Pero pag hindi pumasok dito, malabo yun. Okay? So, sabi nga, change mindset. Change mindset. Kung ikaw yung tao ngayon, ang mindset mo is maliit pa, siguro it's about time na ang mindset mo malaki na. Kasi, mahirap tanggapin na kaya natin kumita ng malaki, pero pumapasok lang sa isip natin yung kitang maliitan. Okay, magbigay tayo ng sample. Meron pong poor mindset tsaka rich mindset. Ang poor mindset, ang sabi nila sa sarili nila, life happens to me. Okay? Yung sa rich mindset, ang sabi nila, I create my life. Magkaiba po yun. Sa poor mindset kasi, swertihan eh. Kung ano yung darating sa kanila, yun yung tatanggapin nila. Kung umasenso sila o hindi, okay lang. Unlike sa mga rich mindset, hindi. I create my life. Kung pinanganak akong mahirap, hindi ko kasalanan yon. Pero pag namatay akong mahirap, kasalanan ko yun. Yun yung mga mindset ng mga rich mindset. Ang poor mindset, they think short term. Unlike sa mga rich mindset, they think long term. Huwag mong tignan short term to. Baka naman pinakitaan kita ng malaking kita. Sasabihin mo sa akin, ako, 3 weeks ko lang yan. 3 months ko lang yan. Kaya ko yan. Huwag po ganon. Kasi ang long term po natin dito, isipin mo, pag nag-join ka kay F2N, 5 years from now, ano ka na? Okay? 3 to 5 years from now, sino ka na at ano ka na pag nag-join ka ngayon at hinataw mo si F2N? Ano ka na 10 years from now pag ginawa mo na si F2N ngayon? Alright? So, want to be rich, no? Ang poor mindset, they want to be rich. But the rich mindset, they are committed to be rich. Pagkaiba yun eh. Iba yung gusto mo lang umasenso o gusto mo yumaman, bukod, iba yung committed ka na yumaman. Kasi, alam mo kung ikaw yung taong kausap ko ngayon, ang nasa isip mo, gusto mo yumaman, maniwala ka bukas, hindi mo na gusto. Pero kung committed ka, na talagang gusto mo maging rich, you are the right person na meron kang rich mindset niya. Alright? Yung iba, ang poor mindset, focus on obstacles. No? Nagpo-focus sila kung ano yung mga problema nila. Minsan nga, kahit walang problema, gumagawa ng problema. Tama? So, unlike po sa rich mindset, they focus on opportunities. Alright? Kaya, pansinin nyo mayayaman. Pansinin nyo si Henry C. Ayan ba nakikipag-usap araw-araw sa problema? No. Hindi nakikipag-usap sa problema yan. Ang laging pinag-uusapan yan, opportunity. Okay? Yung iba po, nakatutok lang sa product selling. Tandaan nyo po, hindi lang po tayo benta-benta po dito, no? Kumbaga sa akin, okay po tayo na magbenta. Gamitin natin yung produkto, magbenta tayo. Pero kung ikaw yung gusto mo talagang kumita ng malaki, no? At magkaroon ng residual income, dapat dream builder po tayo dito. Kumbaga, ginagawa natin itong negosyo natin kasi gusto natin makuha yung pangarap natin. Hindi lang yung pangarap natin, pati yung mga taong in-invite natin, kailangan makuha din nila yung pangarap nila. Alright? Yung po yung dream builder. Magkaiba po kasi yung recruiter sa builder. Ang recruiter, recruit lang na recruit. Bahala na yung recruit nila. Ang builder, tinutulungan ang bawat downline nila na nakukuha na maabot din nila yung pangarap nila. Kaya ang tawag natin doon is sponsor. Alright? And then yung iba waiting for the perfect timing, no? Ang sasabihin ng iba, nako, hahataw na lang ako sa F2N pag may ganito na ako, may ganyan. Sasali na lang ako pag ganito na, ganyan. No. No, ang rich mindset mo, timing is everything. Dapat gumawa tayo ng paraan. Hindi yung tayo naghihintay. Okay? Associate with negative unsuccessful people. If I were you, no, kung ikaw yung feeling mo, yayaman ka, pero sumasama ka pa rin sa mga taong negative, sa mga taong unsuccessful people, isa lang masasabi ko. Dito sa pinakita natin ngayon, meaning, nasa poor mindset ka pa rin. You get my point? Kasi ang rich mindset, o ang ginagawa po nila, they associate with positive and successful people. Kasi sabi ko nga,
kung meron kang kaibigan na 4 na bulakbol, maniwala ka, pang 5 ka doon. Tama? Kung meron kang kaibigan o kumpare na 4 na chismoso at chismosa, pang 5 ka doon. Kung meron kang kaibigan o kasama na 4 na adik, pang 5 ka doon. Pero kung ikaw, may kasama kang 4 na payaman o 4 na mayaman, pang 5 ka doon. Kaya tama po ito eh. Kanino ka ba lagi sumasama? Tama? Sa negative o sa positive? Kanino ka ba lagi kasama? Sa unsuccessful o doon sa mga successful? Kaya minsan, pipili rin po tayo ng mga tao makakasama natin para umangat. Hindi naman natin sila iiwan eh. Iisang tabi muna natin. Para pagdating ng time na umangat ka, pwede mo silang balikan. Dito po kasi sa kaliwa, sa poor mindset, mindset are smaller than their problems. Kumbaga, yung mindset nila kakatiting, yung problema nila gaganon. Dapat mas malaki po yung mindset natin kaysa sa problema natin. Unlike po sa rich mindset are bigger than their problems. Kaya ang problema sa mga rich mindset, hindi problema tawag doon, challenge. Kaya nga lagi ko sinasabi, kung ikaw yung taong namumroblema ngayon sa pera, believe me, hindi problema yan. Lahat ng bagay na problema, pera, at ang solusyon ng problema mo is pera. Hindi po problema yon. Ang tawag doon, challenge. Kasi kaya pang solusyonan ng pera yung problema mo eh. Challenge yung tawag doon. Pero kapag ang pinoproblema mo ngayon, hindi na kaya solusyonan ng pera, yun po yung problema. Number 9, choose to get paid based on time. Samantalang dito po sa mga rich mindset, they choose to get paid based on result. Number 10, focus on their working income. Sa 10 po, focus on their net worth. 11, let fear stop them. Unlike sa rich mindset, act in spite of fear. Okay? And yung number 12, they think they already know. Mga acne. Sabi na, alam ko na yan. Ay, ganun po talaga, no? Lahat po ng taong naging successful, naniniwala ko, uhaw lagi sila sa learning. Constantly learn and grow. Samantalang yung mga hindi lumalaki, sila yung mga taong nag-iisip, lahat ng bagay, alam na nila, alam ko na. Dahil sa alam na nila lahat ng bagay, hindi sila nag-grow. Kasi hindi sila naghahanap ng time para matutunan yung mga bagay na hindi pa nila alam. Kasi sa akin, naniniwala ko, kung ikaw yung taong naghihirap ngayon at namumroblema sa pera, tignan mo yung buhay mo 5 years ago, 10 years ago. Kung parehas pa rin yung ginagawa mo 5 years ago at ang problema mo ngayon pera, maniwala ka. Pag hindi ka nagbago ngayon, 5 years from now, problema mo pa rin pera. Bakit? Parehas lang ginagawa mo 5 years ago. 10 years ago, ganun pa rin ginagawa mo ngayon. Kung 10 years ago, problema mo na pera. 5 years ago, problema mo na pera. Kaya huwag kang magulat, problema mo pa rin ngayon is pera. And kung hindi ka pa rin gagawa ng paraan, believe me, 5 years from now, problema mo pa rin is pera. And 10 years from now, problema mo pa rin pera. Baka naman ang pinag-usapan natin, nandun na kanina. Baka masyado ko nag-i-stick sa linear, ang solusyon na pala sa challenge mo is kailangan mo na mag-residual o kailangan mo na mag-leverage. Alright? And then, yung iba, mas nakikinig sa sabi-sabi. Okay? Samantalang yung number 13, yung sa rich mindset, baga, they think about great ideas. Yung iba kasi, yung sa sabi-sabi, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, yung baga, chismisa na lang minsan. Unlike dito, facts ang pinag-uusapan natin eh. Actually, ang pinakita ko sa inyo, hindi sinungaling yun kasi numero yun eh. Sabi nga nila, numbers don't lie. Number 14, they never change. Unlike sa rich mindset, they embrace change. Okay? Sa poor mindset, afraid to take risk. Sa kabila, risk taker eh. Okay? Sa kaliwa, thinks that learning ended in school. Kaya yung iba, nung matapos na mag-aral, di na uli nag-aral ulit. Hindi na pinagpatuloy yung pag-aaral. Kumbaga, hindi na sila nagbabasa ng libro. Hindi na nila tinitignan kung ano yung mga changes kasi akala nila tapos na. Actually, hindi lang nanawa, no? Kumbaga, nag-stop na talaga sila. So, unlike po sa mga rich mindset, they continually learn and grow till their own. Lagi po natin tandaan, if you stop reading, you stop leading. Dito, karamihan, they dream small.
Yung kabila, they dream big. Ang madalas ko ma-interview, no, makwento ko lang. Pag nagtanong ako, minsan sasabihin nila, Sir, ano po bang pangarap natin, ma'am? O, pag nagtatanong tayo, madalas sabihin nila, simpleng buhay. Gusto ko lang simpleng buhay. Makakain ng 3 beses sa araw-araw, okay na yon. Kaya lang sa akin, define po natin yung simple. Pag tayo po ba nag-go-grocery, yung lagi mong tinitignan yung presyo bago mo ilagay sa basket mo, sa tingin nyo, simple yon? Kung nag-go-grocery ka, tapos pagdating mo sa counter, napasobra yung binili mo, ay, sandali lang, babawasan ko. Hindi ko na pala mga kailangan to. Simple ba yon? Hindi. Halimbawa, ganito pakita ko pa. Kumain ka, Jollibee na lang o McDo o sa isang restaurant. Pagka ikaw nakatingin ka sa kaliwa, okay yon. Hindi, ibig sabihin, simple yon. Pero pag kumakain ka, lagi ka nakatingin sa kanan, hindi simple yon. Ano yung ibig ko sabihin? Kasi yung kanan, nandun po yung price. Yung kaliwa, nandito yung menu. Ngayon, kung ibine-base mo yung kakainin mo according to price, sa tingin nyo, simple yon? No. Diba? Yung tipong kakain na lang kayo ng Jollibee ng anak mo, sasabihin mo sa anak mo, ano order mo na? Ang in-order ng anak mo, double chicken, bigla mong pinetyosan. Ang sabi mo sa kanya, wag yan na. Masyadong ma-cholesterol yan. Dito ka lang sa burger. Diba? Hindi po simple. Tapos, simple po ba yung lagi ka namang problema kay Judith? Yung Judith sa kuryente, sa tubig, sa telepono, sa internet. Kasi hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad, pangrenta sa bahay. Simple po ba yon? So meaning to say, minsan, yung iniisip nating simple, hindi pala simple. Minsan nga, sorry for my term, minsan hindi simple, minsan miserable. True or false? Oh. True. Ano mo pinakamahirap sa dadalhin mo na lang sa ospital, no? May sakit, hindi mo mapacheck up. Bakit? Kasi walang pera. Hindi po simple yun. Ang tawag doon, miserable. Every time, meron kang every pasukan. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pantuition. Hindi po simple yun. Ang tawag po doon is miserable. Para sa akin, hindi po ito yon. Ang poor mindset, they dream small, no? Kailangan, you must dream big. So, kung ikaw yung taong kausap ko ngayon na may pangarap, meron akong tip sa inyo. Gusto nyo? Mamaya ang gawin mo, dream, how to dream big. Baka ikaw naman yung taong potential Kaya lang nagkataon lang, nangarap ka ng simple, nangarap ka ng maliit, kaya nakukuha mo ngayon, na-achieve mo na. Subukan mong mangarap kung paano mangarap ng malaki. Paaring yun yung magpa-move ng soul mo para mailabas mo yung sipag mo at yung effort mo. No? And then 18, limited time. Unlike po dito, they leverage time. And 19, procrastination. A lot of poor mindset or poor-minded people, sila yung lagi nagsasabi na mamaya na, bukas na. Kailan ka sasali? Mamaya na, bukas na. Walang katapusan yung bukas. Patay tayo dyan. Unlike sa mga rich mindset, they are aggressive. Kasi imagine kung magjo-join ka ngayon, ikaw na yung mauuna sa magjo-join bukas Alam mo kung nag-iisip ka kung may sasali sa'yo, tapos hindi ka pa kasali, maniwala ka, talagang walang sasali sa'yo kasi hindi ka pa kasali. You get my point? Kailangan ikaw muna mauna. Be aggressive. Kung nakita mo maganda to, yung nag-invite sa'yo, nakita mo, yung present natin ngayon, na-touch yung heart mo, na-touch yung mind mo, be aggressive. Gumawa ka ng paraan. Kung ito magiging solusyon para mabago buhay mo, huwag mong kalimutan to. No? Qualify quickly. Impossible ay impossible. Magkaiba yon. Karamihan kasi ng poor mindset, lahat ng bagay sa kanila, imposible. Sa rich mindset, walang imposible. Ang lagi nilang sinasabi, ay impossible. Alright? So life is a choice, not a chance. Okay? Kung ano man yung sitwasyon na meron ka ngayon, at sa bukas mo, kung ano man buhay meron ka bukas, it's your choice. Hindi chance yun. Pinili mo yung buhay na yan. Alright? So, it's up to you, no? Kung ikaw ngayon, naka-attend nga, nagpapasalamat po ako sa inyo, pero choice mo pa rin kung mananatili ka sa small mindset o magiging big mindset ka na. So, what is the number one secret of success? Take action. Take action, my friend. Action. So,
Perfect timing. Act 4, 2, and 6. Action today, not tomorrow.